episode, pag-uusapan natin kung ano ba ang dapat gawin kapag nabubuli tayo or we know someone na pinagdadaanan yung mga ganong senaryo sa buhay nila. Hi! Sana matapos na yung mga ganito, no? Tara, pag-usapan na natin to. Mali. Hmm. What if mali pala ako? Hmm. What if hindi pala gano'n? So, naawa ako dun sa mga bata na what if binubully na talaga sila pero parang sa kanila, hindi, sige okay pa 'to. Maraming ways actually hindi mo mape-prevent 100% ang bullying. Mm. Pero maraming ways 'yan to reduce. To reduce man lang yung instances. I have ideas. Ikaw, sa tingin mo? Para Parang mabawasan ang bullying, ganyan. ako yun yung tulad ng sabi ko, umpisa pa lang sa maliit dapat tigilan mo na yun, eh. Hmm. Tsaka ako dapat ano ba, ang hirap 'pag galing ka pala sa perspective na Ng biktima. pinagdaanan mo, Hmm. ang hirap magsalita, eh. Kasi kung ako lang, sasabihin ko na, "Huwag kang matakot, sumbong mo agad, Hmm. lumaban ka." Pero hindi pala lahat nagwo-work sa gano'n dahil may mga factors kang dapat i-consider. Pero I don't know kung tama ito kuya, pero alam mo naman yung lahat 'di ba? Dumating ako sa point na finally, there's a moment na parang naiyak pa nga ako, eh. Sabi ko, "Shucks, buti pala hindi ako sumuko." Hmm. Alam mo yun na parang, okey sige buti tiniis mo na lang, hayaan mo na lang. I mean, everything kahit yung mga online. Alam mo dumating ako sa era kuya na I will not go into specifics, alam mo yun? Lalo yung mga tao, lalo tayo sa social media. Hmm. Actually, ibang teksto siya pero ako naman alam mo yan previously nag-work ako on SOCMED. Naranasan ko yung ano, eh, parang feeling ko ano na rin siya, eh, kind of bullying na rin siya kasi nababasa ko siya and everything pero parang bina-brush up ko lang, yung hinuhusgahan ka ng mga tao, just because hindi ka nagsasalita dahil lang sa isang incident, mababasa mo kung paano ka nila husgahan, everything. Feeling And ko ano kayo na feeling ko ako dun sa part na yun nabu-bully ako na, "Wow, wow, wow." Alam mo yung gano'n? ako, oddly enough, kabalik yung nangyayari din, the opposite also occurs, no? Pag salita ka ng salita, marami din nagbubully sa'yo, eh. Mhm. In the age of social media, take aside kung ano man Mm. yung political side ko. Oo, oo. Kapag ka nagsalita ka about your beliefs, your opinions, you're gonna hear it from the internet. Bubulihin ka sa internet, sa comment section, sasabihin, bobo ka, tanga ka, whatever, whatever. Tapos, ang pinakamasakit niyan, monetizable yan. Nama-monetize ang pangbubuli sa internet ngayon. So parang Pinagkakakitaan pa. pinagkakakitaan. So ang hirap, parang systemic na siya for me as a problem. Hindi na siya confined within the four corners of the classroom, within the four corners of your own home. For example, kung binubuli ka ng sarili mong kapatid, 'di ba? Wala na yan sa lahat sa mga hallways of the workplace. Hindi lang confined ang bullying doon. Bullying is a systemic problem. Something has to be done. Otherwise, hindi na magiging nakakatawa yung conversations about, pangungutya, mga ganyan. And for all you know, one day nambully ka or you enabled bullying in your environment, one day mga anak niyo naman ang mabubully. Hindi niyo marerespondan yan. Trust me. Alay niyo pa buhay niyo diyan. Baka magsisi lang din kayo. Ako, for me, kung ako lang ang masusunod, i-avoid muna yung bullying, mag-start tayo sa schools. Diba? Kapag every start of school year, dapat may bullying-related orientation. 30 minutes, 1 hour. Sasabihin lang ng school, ito yung mga signs of bullying. Ito yung mga gagawin nyo pag naramdaman nyo to, pinaramdam sa inyo to, at sa mga mambubully, ito yung kaparusahan nyo. 1 hour, each classroom, or isang malaking session sa school. Pag-usapan nyo bully every start of the school year. Para always reminded yung population na sa environment na ito, bawal ang bullying. Pangalawa, kapag ka ng bully, may yung bully ha, hindi mo paparusahan yan. Sa school kasi bata yan eh. I mean, for all the right reasons. Ako paparusahan ko yung magulang. Yeah. Kapag yung bully, paparusahan ko yung magulang. Fines, community work, mag-donate ka sa school, set amount, minimum amount. Tapos ulitin mo ulit, expel yung anak mo. Kasi responsibilidad mo bilang parent na ipaintindi sa mga anak mo na you have to behave properly kapag hindi kami nakatingin sa'yo as a parent. Pag hindi mo nagawa yun, kahit gaano ka kagaling sa trabaho, kahit gaano ka kagaling magpakain ng mga anak mo, kulang ka pa rin bilang magulang kasi yung anak mo
nananakit ng ibang tao. Tas siyempre pangatlo, kung ako lang masusunod 'no, kapagka mataas ang instance ng bullying sa school, parusahan yung school. Oo nga. Oo, dapat required ang mga school na mag-report ng instances ng bullying sa, for example, sa DepEd or sa CHED kung sa mga kolehiyo. Kapag may nakitang increase sa bullying sa school, parusahan criminally. Criminal negligence dapat yung principal, yung teachers na involved, et cetera. Alam mo kung ba't ko nasasabi yan? Hindi yung sa example mo kanina, hindi aabot sa may mamamatay na biktima kung ready mag-step in yung school. Feeling ko hindi. Sorry not sorry, pabaya po kayo. Kasi may namatay eh. Di ba? Tapos kapag ka na-enable mo na yung environment from the very start, magti-trickle down na yan sa mga susunod na mga environments like workplace, et cetera, et cetera. Ngayon kasi, for example, sa workplace ko nasaan ako, kapag nambully ka, one strike policy. Tanggal ka. Talaga? Oo. Talaga, kuya? Basta mapatunayan. Oo. Tanggal ka. Kasi importante na yung psychological safety ng mga empleyado kept intact kasi yung productivity ng mga empleyado apektado rin eh. Kuya, curious lang ako. Baka lang mawala, alam mo, Hmm. goldfish. Paano naman yung line between what if sobrang sensitive mo lang pala talaga, hindi ka Hmm. naman binubully? Ah. Pero you feel like, binully ako. Alam mo yun, yung ginagawa nila sa akin is not okay. That's a good question. Hindi mo malalaman kung hindi pag-uusapan. Ang problem kasi, kaya may mga tao nagsasabi na, nag-iinarte ka lang, o kaya may mga biktima O ng wala bullying naman nagsasabi yun, na, oo. Sensitive ka lang, may mga biktima nagsabi na, baka ako lang to, ako yung problema. Yeah. Kasi wala silang madudulugan ng concerns nila eh. Mhm. Kaya alam mo kaya importante yung mga guidance council office ng mga school. Kasi yun yung nag-e-enable ng conversations na yun eh. Mm. Kung walang ganung conversation, paano mo mapapatunayan na ikaw lang yung problema? Mm. Paano mo mapapatunayan na extra sensitive ka lang? Kung walang nagme-mediate, 'di ba? So, Oo. para mapatunayan o hindi mapatunayan yung mga ganon, dapat meron ding dapat yung environment sa school man yan, sa workplace man yan, conducive yan to having that conversation. Kaya importante, for example, for me, na merong speak-up culture. Genuine speak-up culture. Kasi pagka sinabing speak-up culture, anyone is free to raise their hand and say, we have a problem. Can you listen to me? Nang hindi ka ginajudge. Na hindi makukompromise yung trabaho mo, Mhm. hindi ka masasaktan. Pag walang ganon, yung biktima will always feel na siya yung problema or palagi siya magagaslight. Oo nga. Kasi minsan naiisip ko yung yung mga tao na, "Ay baka ako lang 'to." Mm. Pero minsan jina-juggle ko sa isip ko yun pero hindi mo mararamdaman yan kung wala talagang mali. Sensitive ka man o Mm. hindi, pero parang sabi ko nga, ang point lang nito 'pag naiisip ko, hindi ba puwedeng i-apply ng mga tao yung sana naiintindihan nila na may pinagdadaanan din yung iba. Kasi minsan naiisip ko yung katulad niyan, yung isa ko ring kakilala, kamamatay lang ng parent niya. Mm. Pinagdadaanan niya pa yung mga pinagdadaanan, parang grabe naman, hindi ba puwedeng tumino muna sila for a while? Hindi ba puwedeng magbigay sila ng extra consideration dun sa tao o kailangan ba nilang paniwalaan yung pinaniniwalaan nila pero at the same time may naapakan sila ng ibang tao. Alam mo yung minsan iba talaga na yung alam mo yung pero wala akong avenue. Pero yung Ah, gigil ko diyan sobra. alam mo, it is unfortunate, no? Parang in this day of in age, 2026 na, sa Pilipinas to, and this is just Mm. my feeling. Mm. I'm happy to be wrong, pero in my experience, I'm always right. I'm always right about observing these Hmm. things. Alam mo, sa Pilipinas, parang tabu pa rin yung conversation of mental health eh. Mhm. Yung parang, pag sinabi ng, pag, dalawang aspect to, no? Yung isa, sabihin na, depressed ako, or I don't think I am at my best to do things. Mm. Sasabihin lang yan, okay lang yan, pahinga mo lang yan. Correct. Parang Pagod ka lang, pagod ka hormones lang, lang 'yan. hormones lang yan. Parang dina-dumb down yung feeling na yun. Meron din namang iba na wini-weaponize yung idea of mental health. Sabi niya, depressed ako, sorry, ayoko magtrabaho today. Meron din, it's Oo, oo. So, naranasan ko as a leader myself, both sides. mm. Kaya alam ko kung BS eh. BS means? Okay. Bull, 'di ba? Bullying. So, and it all comes back to the idea na 2026 na, utak biya pa rin ng Pilipinas when it comes to Hindi mental lahat, health. 'di ba? But responsibilidad natin ang kapwa natin eh, 'di ba? Kaya minsan ayaw mo mag-hastily generalize, pero Pilipino tayo lahat eh.
If you can honestly say, na when you see bullying, you step in and try to help the bully, fine, you're excused. Pero kung bystander ka lang and you are watching someone getting bullied, getting hurt, and wala kang ginagawa about it, let alone magsumbong man lang, for example, or lumaki ka sa environment na yung kaklase mo binubully, umuwi ka lang, hindi ka Mm. nagsumbong sa teacher mo, sorry, part ka ng problem. Pero alam mo kuya, naisip ko lang ngayon, Mm. kung ang totoo niyan, ang dami namang gustong humingi ng tulong. Mm. Sa totoo lang sobrang hirap na kasi talaga ng battle ng mental health, na parang minsan ano ba nangyayari sa'kin, di ko na naiintindihan. Kaso tuwing gusto nila humingi ng tulong, kukumpyutin nila, ibibili ko na lang 'to ng bigas. Mahal eh. Mahal. So, parang ang point ko lang dito 'no, na sana kung may Sorry, mahal talaga. magpagamot, 'di ba? Mm. Alam mo yung parang ang point ko lang dito 'no, kung may access lang sana tayo sa yun yung may nakakausap. Mm. Meron naman kaya ako natawa kanina kasi na-imagine ko kasi nga ngayon 'di ba may mga nilo-launch na mga hotline. Oo. Ang problema sa hotline bago gumaling ka na, wala ka pang nakausap. Mm. Press 1 English, Mm. press 2 Hindi, tsaka eh. totoo naman eh. Parang ako, ako for example, I went through a lot mentally. Mhm. Eh, naintindihan ko na lang yung sitwasyon ko without getting the help that I needed eh. Mm. Kasi ang mahal eh. Correct. 'Di ba? Can I blame the system for charging too much for mental health interventions? I don't know. Kasi hindi ko naunawaan yung industriya na 'yan. Pero Mm. ang mahal ho ninyo maningil talaga, 'di Oo. ba? Ako naman yung lungkot ko nanggagaling siyempre it's another story to tell na naman at saka sensitive ako sa ganitong issue pero hindi ko maiwasang mag-play sa isip ko yung mga mali-maletang pera, alam mo yun, Oo. gano'n. Hindi, pero alam mo yung feeling ko minsan na what if yung isang maleta do'n nilaan mo diyan sa okey, free ano kayo, meron kayong tigda 2 oras na counseling. Hindi yung mabilis lang, hindi I mean hindi ko po sinisino kasi tulad ng sabi mo hindi ko alam yung field na yun. Pero mainam sana kung magkakaroon yung mga Pilipino ng kausap, hindi yung sinabi mo lang na, "Dok, kasi minsan po bigla na lang po akong pumipitik." Ay, ano ka, bipolar ka, reresetahan ka ng gamot. Hindi kasi, eh. Alam mo yun, 'pag sinabi mo na, "Dok, gusto ko po ng help kasi nag-snap po ako." Naresetahan yung pang-bipolar? Oo. Alam mo yung I mean, hindi ko alam. probably tama naman 'yon. Oo. Pero hindi mo feeling ko Mahaba kasi yung conversation. hindi, feeling ko dapat 'di na umabot do'n. Kuya, lalayo ka pa ba? We have someone very close to our hearts. Lumapit I mean, again po, hindi ko po sinisino, kailangan ng help. Siyempre nagkuwento siya ng nagkuwento dahil mahal ng hour. Ang ending 'di ba diniagnose siyang schizo? Schizophrenic, Oo, clinic. na dumating sa point na nasisira na yung ibang I mean, 'di Oo, ba, ang hirap magsalita ng science pero niresetahan ng gamot, nagkaroon tayo ng tuloy ng diabetes. kasi yung gamot I mean, hindi ko na matawid pero ang point ko lang is, yung mga napapanood ko sa Grey's Anatomy, yung uupo silang ganyan, na pag-uusapan nila ta's may PTSD siya, ku-cure siya. Alam mo yung gano'n? Medyo ideal kasi yung world na yun eh. Totoo naman, like on one hand, gusto natin yan, pero at the same time, there's cost to doing things eh. And I'm Mm, hoping I'm mm. hoping na one day manirahan tayo sa isang bansa na ang health natin, not just physical but mental health, is an actual right. So ibig sabihin, kapag may sakit ako physically, mentally, pupunta lang ako sa ospital, di ko isipin kung magbabayad ako o hindi. Sarap nun. 'Di ba? Oo, ang sarap nun. Ngayon kasi pupunta ka sa ospital na DOH accredited or DOH hospital para hindi ka magbayad. Hmm, All other hospitals, magbabayad ka or magfa-file ka ng PhilHealth, 'di ba? So mm. mag-iisip ka pa rin. So paano mo ngayon aalagaan ang sarili mo? Kung na-bully ka, paano mo ngayon aalalayan ang mental health mo? Kung kailangan mo i-check kung may laman yung bulsa mo, Yun din. 'di ba? Kakain ba ka parang ang tipikal na Pilipino na dumadaan sa problema, iisipin niya yung kakainin niya sa susunod na araw, eh. Correct. Kaysa uupo siya may kausap siyang isang tao na sisingilin siya ng 5,000, 8,000 on X number of sessions, eh. Yung 8,000, 5,000 na, eh, gaano na kalayo mararating nun pero kung di-kotse ka, di-diesel ka, wala pang isang full tank yun. Gano'n kahirap ang buhay. Kaya alam mo kuya, with that being said tama, with that being said, Hmm. bukod sa napalinaw ang usapan natin ng maono, Hmm. 'di ba, ang linaw. Tapos eto nagawa natin ng ganyan, napasok natin yung camping namin nasa loob na ng kwarto, so thank you Hmm. so much maono. Ayan, ang masasabi ko siguro kuya,
sa mga nabubully, Hmm, I don't know 'no, wag kang sumuko. hmm, Hindi man sa kanila, pero wag kang sumuko sa sarili mo. I mean, tapos maghanap ka ng strength, meron 'yan. Alam mo maalam naman ang Diyos, eh. Ako meron akong isang instance na parang sa isang conversation lang din from someone, may sinabi lang yung taong yun sa'kin, parang sabi niya, "Okey lang 'yan, matalino ka sa ganyan." Alam mo 'yun, yung pakiramdam mo lang na, "Ay, may nakakaintindi pala sa'kin." Somehow parang nakaangat ka ng konti. So, sa mga nabubully, hanapin mo, hindi ka naman pababayaan, eh. hmm, Huwag ka lang talagang susuko at huwag kang matakot humingi ng tulong. hmm, Huwag kang matakot maghanap ng makakausap mo. Nakakatakot kasi sabi nga nila, "Trust no one," 'di ba? So, hanapin mo kung kanino ka puwedeng magtiwala. hmm, Puwede ka ring magsulat. Alam mo 'yun, sulat mo lahat ng nararamdaman mo, i-assess mo yung sarili mo, pero huwag kang mapagod maging mabuting tao. hmm, 'Yun din. Kasi alam mo, everytime ako nare-realize ko 'yun, everytime na may ginagawa kang mabuti sa iba at bumabalik ka sa sarili mo, parang fini-feed mo yung sarili mo. hmm, Para kang naliligtas dun sa pinagdadaanan mo. So 'yun, dun naman sa mga nambubully, parang awa niyo na, hindi kayo yayaman. I mean, kung ano man alam mo ang nangyayari kasi, yung sa ano sila, eh, yung mga bully, mga in pain people na yun, eh, for me. Kaya pinapasa nila sa ibang tao, hindi sila masaya. Alam mo yung biruan sa mga kalye, maling bakuna na naturok sa kanila. hmm, Kasi wala namang taong may normal state of mind na may masayang buhay, kahit hindi yung magarmong buhay, yung may payapang buhay, ang gugustuhin manakit ng kapwa nila sa kahit anong aspeto. hmm, So, bago mo gawin ang isang bagay na alam mong puwedeng makasakit or hindi, isipin mo na may pinagdadaanan din yung taong yun na parang hindi lang ikaw. So, always be kind. hmm. At saka isipin mo lagi, paano kung dun sa mahal mo sa buhay gawin yun, 'di ba? So, yun lang yun yung masasabi ko. Actually, madami akong thoughts, and pasalamatan mo yung mga taong laging nandiyan for you. Hmm. Kasi yan ang magse-save sa'yo paunti-unti, eh, 'di A ba? Ikaw? ako siguro kausapin ko muna yung bata na na-bully. Dun sa mga Guidance talaga 'to, eh, tsaka principal's office 'di, talaga 'to. yung mga para sa mga bata, ano, kung ako yung nasa harapan nila at sasabihin ko, pagkatiwalaan mo yung teacher mo, isumbong mo kaagad. Mhm. 'Pag hindi ka 'pag hindi mo nakuha yung proteksyon na kailangan mo, pumunta ka doon sa principal. Hindi puwedeng walang makakarinig ng story mo. Kasi kung hindi maririnig yung story mo, yung suffering mo, wala niyang makakarinig ever. Walang magsasabi ng walang at ang masakit dun, walang magsasabi ng kuwento mo for you but you. Hmm. So, bilang bata, I'm hoping na you're also in an environment na empowered ka, magsalita ka. Wag mong paabutin to a point na it's too late. Especially sabihin mo sa mga magulang mo. Sa mga nabu-bullying, adults, trentahin, et cetera, 20s din, isa rin yun. um, Mm. siguro try to find a way na you build yourself up to a point na if the environment is no longer working for you, it should be easy to step away. Always have your plan B. Kasi sa buhay natin, mahirap na yung mag-survive ka on a daily basis. Mahirap na yung kailangan mong survive on a daily basis and fight bullies. So, sa akin, especially sa mga nagsisimula pa lang sa mga career nila, always create a backup plan para kung dumating sa panahon na may mga gano'n, hindi ka mahihirapang lumabas. Sa mga bully, hindi ko kayo mumurahin, hindi din ako yung tipong sasaktan kayo kung may nakita ko kayo sa labas. Pero parang ano 'yan, ituring niyo yung sarili niyo na para kayong mga nagtutulak ng droga. Ang ginagawa niyo, sumira ng buhay. At 'pag tinuloy-tuloy niyo 'yan, wala na kayong pinagkaiba sa mga kriminal. Ang pinagkaiba mo lang, hindi ka humawak ng patalim, hindi ka humawak ng armas, hindi ka nagnakaw ng materyal na bagay. Pero meron kang ninanakaw, dignidad, oportunidad, buhay ng mga taong binubully niyo. Examine yourself.
pagka meron kayong Mm. binubully at sinasaktan, always re-examine or else you might as well turn yourself up sa awtoridad. Kasi criminal na kayo sa mata at least sa mata ko, criminal kayo. And I thank you. Hay. So, yun lang. Oo. Mabigat na magaan 'tong usapan na 'to, pero I'm so happy sa panibagong season ng In the Right Corner, ayan. Kaya sana po lagi niyo po kaming subaybayan. Mhm. Dahil nasimulan na nga, sabi nga nila every beginnings are the hardest. I-correct mo yung grammar ko ngayon na. Okay lang. Okay, yes. So, dahil nagsimula na ngayon, Is pala, oo. every Ano ba yan, beginning kinorek pa rin niya? is Hindi, ayan. Dahil nagsimula na kami, for sure matutuloy-tuloy na 'to. Kaya naman, sana wag po kayong magsawang suportahan kami. Hanapin niyo lang po sa Spotify, In the Right Corner with Almira Silang, Kuya Dwayne, and siyempre, maraming salamat, Maono, Mm. PD200W, ang bagong hybrid microphone. Hanapin niyo lang po sa Shopee, sa TikTok Shop, nandun na po sila. And of Oo. course, Salem, hari ng tibay, and Halo Smartwatches. Maraming salamat sa suporta. Sana dumami pa kayo, no? Oo, i-share niyo ng i-share. Oo. Bisitahin niyo po yung mga reels ko, baka nakaka-relate po sa inyo. So ayun, maraming salamat po, and we'll see you again next time. Bye-bye. Bye!